So ito na ang pinakamainit na balita mga kapatid. Nako, Senator Robin Padilla mga kababayan, kinuyog, ano? Kinuyog umano ng mga kapartido niya sa PDP laban. Ito'y matapos mga kapatid, ano? Ito'y matapos i-endorso ni Senator Robin Padilla itong kapatid ni PBBM na si Senadora Amy Marcos. Kahit sino naman kasi talaga mga kababayan, talagang maaasar dito sa ginawang katarantaduhan ni Robin. Biruin nyo mga kapatid, presidente siya ng PDP laban mga kababayan, pero mas priority mga kapatid ni Robin Padilla itong si Amy Marcos na salin pusa lamang sa grupo. Kaya mga kababayan, ang nangyari po ay kinuyog itong si Robin. Kasi nga mga kapatid, hindi ginagampanan ng maayos ni Padilla itong kanyang posisyon bilang presidente ng PDP laban. Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala, nagbabalik mga kababayan para sa panibagong update. And please lang guys, no, paki-like po ang ating video at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga kapatid, mag-subscribe na rin kayo. And paki-turn on na rin mga kababayan ang notification bell para maging updated kayo lagi mga kapatid sa bawat video na ina-upload ko po dito sa ating channel. So ito na nga ang balita mga kapatid galing po sa Abante. Sabi dito mga kababayan, kinuyog umano ng maraming miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino si Senator Robin Padilla matapos nitong i-endorso ang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Senadora Amy. Ayon sa source ng Abante, tinadta daw ng mensahe si Padilla sa group chat ng PDP dahil sa ginawang pag-endorso kay Senadora Amy Marcos. Ito'y sa kabila ng ginawa ring pag-endorso ni Vice President Sara Duterte sa re-eleksyon ni Senadora Amy. So ganito ang nangyari mga kapatid. Matapos i-endorso ni Padilla si Amy Marcos mga kababayan, nabigla, no? Nagulat mga kapatid ang kanyang mga kagrupo. Siguro sabi ng kanyang mga kagrupo mga kababayan, aba, tarantado tong si Robin ah. Inendorso si Amy samantalang kami dito na kagrupo niya nangangapa sa survey, hindi niya magawang tulungan ng maayos para umangat-angat naman yung aming ranking sa survey. Pero itong si Amy nasaling pusa at kalaban pa talaga ng partido ni Duterte, tinulungan niya. Paano naman kami niyan, Senator Robin? Di ba? Ano ba ang posisyon mo? Presidente ka ba talaga ng PDP? Parang ganun ang nangyari mga kapatid. Kasi mga kababayan, biglaan din naman talaga ang nangyaring pag-endorso ni Robin kay Amy Marcos. At ito pa mga kababayan dahil sa nangyaring ito mga kapatid, lumalabas dito mga kababayan na wala pala talagang kaalam-alam ito mga taga-PDP mga kapatid na may ganitong milagro na palang ginagawa si Robin Padilla. Kasi kung alam ito mga kababayan ng mga kapartido niya sa PDP, hindi dapat sana mga kababayan, hindi siya kini-question. Pero dahil kini-question siya mga kapatid sa kanyang ginawang pag-endorso kay Amy, ibig sabihin mga kababayan, hindi alam ito ng kanyang mga kagrupo. Sa madaling sabi mga kapatid, parang binakdoor din ni Padilla mga kababayan itong PDP. Diba? Dahil wala silang kaalam-alam na may ganyan palang mga ginagawa si Robin. Nagulat na lang sila mga kapatid noong lumabas na ang nasabing political ads ni Amy na kung saan nga ini-endorso si Amy ni Robin Padilla. Nako po, Mariosep. Ito ba mga kapatid ang klaseng leader, no, na tatakbong vice presidente, no? Ito ba ang klase ng senador mga kababayan na tatakbong vice presidente ni Sara sa 2028? Walang loyalty sa kagrupo mga kapatid. 'Di ba? Basta-basta na lang nagdidesisyon. Kung ganito mga kababayan ang tatakbong vice presidente sa 2028 mga kapatid, panigurado, disaster mga kababayan ang mangyayari sa gobyerno. Ngayon pa nga lang mga kapatid, dito sa kanyang mga kagrupo ay tinutuligsa na siya dahil sa kanyang pagiging tarantado. Paano na lang kaya mga kababayan pag ito ang naging vice presidente ni Sara sa 2028? Nako, malaking iskandalo to mga kapatid. Sabi pa dito mga kababayan,
Hindi umano iginalang ng kapartido ang posisyon ni Padilla bilang presidente ng PDP dahil sa ginawang pagkwestiyon sa pag-endorso sa kapatid ni Pangulong Marcos. Kumbaga mga kababayan, parang nagko-complain si Padilla dito na parang hindi nyo na ako ginagalang bilang presidente nyo Bakit nyo ako kini-question kung inendorso ko si Aimee Marcos? Parang ganun mga kapatid. Sa dami ng banat sa kanya, parang napikon umano si Padilla. Siya pa ang may ganang magalit mga kapatid sa kabila ng katarantaduhan na kanyang ginawa sa kanyang kagrupo. No? At umalis sa group chat. Ikinabigla umano ng mga kapartido ang naging hakbang ng senador. Abay, lumalaki na ang ulo mga kababayan. Naging presidente lang ng PDP, akala mo kung sino na. Dahil hindi tinanggap ang puna ng opisyal ng partido. Nako Robin, ano bang ginagawa mo dyan? Ano bang ginagawa mo Robin? Kung tutuusin mga kapatid, itong si Padilla, hindi naman talaga ito mga kababayan maituturing na leader ng PDP. Kaya lang naman siya nandyan mga kapatid for formality lang. Kasi nga, nahalal nga siya mga kapatid na number 1 senator. So siguro, no, inacknowledge ng PDP yung kanyang pagiging number 1 senator noong 2022. Kaya binigyan siya mga kababayan ng posisyon bilang presidente. Pero kung tutuusin mga kapatid, walang tiwala sa kanya itong kanyang mga kapartido. Bakit ka mo mga kababayan? Ano bang alam ni Robin? 'Di ba? First time pa lang ni Padilla mga kababayan sa mundo ng politika. However mga kapatid, itong kanyang mga kagrupo, no, na nagbibigay respeto sa kanya, talagang batik ka na mga kababayan sa usaping politika. Kanya nga lang, dahil nag-number 1 senator si Robin noong 2022, akala nila deserve ni Robin bigyan ng mataas na posisyon sa PDP. Pero kung tutuusin mga kababayan, ako'y naniniwala na wala talagang tiwala sa kanya mga kapatid itong kanyang mga kagrupo. Diba? Tingnan nyo ngayon mga kababayan, siya na mismo ang nag-prove dito mga kapatid na hindi siya dapat pagkatiwalaan ng kanilang grupo. Bakit ka mo? Diba? Imbes na tulungan mo yung kagrupo mo, yung ibang tao ang inendorso mo. Ang daming nangangapa na senatoryo... Nabubulol ako. Ang daming nangangapa dyan ngayon sa PDP mga kababayan na mga aspiring senator nitong 2025. Pero anong ginawa ni Robin? Mas inuna niyang tulungan mga kapatid si Senadora Aimee Marcos. Dyan pa lang mga kababayan, isa na po yung indikasyon mga kapatid na hindi talaga dapat si Robin pagkatiwalaan. Dahil hindi siya marunong magpahalaga mga kapatid sa kanyang mga kapartido. Kung ano lang yung kayang abutin ng kanyang utak mga kababayan, doon lang po siya. Tingnan nyo ngayon mga kapatid, labo-labo na sila dyan. And panigurado yan mga kababayan, magpapalit po ng presidente ang PDP laban. Diba? Kasi nga mga kapatid, kung ganito lang din naman ang presidente nila, dapat palitan na. Sabi pa dito mga kapatid, bago ang paglayas si Padilla sa group chat, so lumayas pala siya mga kapatid, ipinaliwanag nito kung bakit kailangan niyang i-endorso ang kandidatura ni Senadora Aimee Marcos at dating Gregorio Honasan. Sabi ni Padilla dito, wala pong kinalaman ang PDP laban sa aking personal na pag-endorso. So ginastify pa niya dito mga kababayan yung kanyang katangahan. Sa aking wala pong kinalaman ang PDP laban sa aking personal na pag-endorso sa aking pinunong higit na mapayapang revolusyon, Senator Gringo, at sa aking manang na si Senator Aimee. Ito po ay pansariling desisyon ko. Nako Robin, ano bang klaseng katarantaduhan yan? Diba? Gumagawa ka ng pansarili mong desisyon samantalang leader ka ng PDP laban. At alam mo na mainit ang labanan ninyo ngayon sa politika. Pero mas inuna mong isipin yung mga pansarili mong interes. Diba? Imbes na i-priority mong tulungan yung iyong yung inyong mga kagrupo, mas inuna mong i-endorso itong mga salinpusa na mga kandidato. Kita nyo yan mga kapatid? Kung gaano katarantado itong si Robin, sabi pa dito, ito po ay walang kinalaman sa Duterte na isinusulong ng aming partido politikal, diin ni Padilla. So, mga kababayan, malinaw na dito mga kapatid, na kahit kapartido ni Robin ngayon mga kababayan ay naaasiwa po sa kanya, at naaasar sa kanya mga kapatid.
Dahil wala po siyang kwentang leader ng PDP. Di ba? Ganun lang kasimple yan eh. Bakit kasi ninyo hinayaan si Robin na maupo bilang presidente? Di ba? Sana si Marcoleta na lang ang nilagay niyong presidente ng PDP. Imbes na si Robin, dapat pumili kayo ng may mas utak. Diba? Hindi porkit nag-number 1 senator yan, bibigyan nyo na kaagad ng posisyon sa inyong partido. O tingnan nyo, nawala lang si Digong Gumagawa na siya ng mga sarili niyang desisyon. O, sinong kawawa ngayon mga kababayan? Yung kanyang mga kagrupo, mga kabatid. Itong si Sara kasi hindi na pwedeng habulin to Kasi si Sara mga kababayan, no, ay hindi po miyembro ng PDP. Ganun pa man mga kapatid, kung may sentido common din itong si Sara Duterte, dapat tulungan din niya itong mga senatoriables ng kanyang ama, no, dito sa PDP. Kasi nga mga kababayan, later on, makakatulong din to sa kanya. Kanya nga lang mga kapatid, ang iniisip kasi ni Sara ngayon, hindi na po yung mga hindi na po yung mga kandidato na wala namang maaambag sa kanyang sa kanyang impeachment. Ang ginagawa ni Sara ngayon mga kababayan is nangungolekta siya ngayon ng mga tao, no, mga senatoriables na tumatakbo nitong midterm election na makakatulong sa kanya later on sa kanyang hinaharap na impeachment. Diba? Pero itong si Robin talaga mga kapatid, ewan ko ba. Diba? Binigyan ng posisyon, binigyan ng magandang posisyon sa partido, pero anong ginawa? Nako, nagmagaling ka agad, nawala lang si Digong, parang naghari-harian na kaagad at gumagawa na ng sarili niyang desisyon mga kapatid. Tapos binastos pa, no, yung mga yung tawag nito, yung mga opisyal sa PDP laban. Diba? At ginastify pa mga kababayan itong kanyang katarantaduhan na ginawa. Diba? Imbes na manghingi ng sorry mga kapatid, talagang pinangalandakan pa niya na tama daw mga kapatid itong kanyang desisyon. Biruin mo, leader ka, presidente ka ng partido, pero gumagawa ka ng sarili mong desisyon na hindi alam ng iyong kagrupo. Anong tawag sa ganyan, Senator Robin? Yan po ay tinatawag na isang pagtatraidor. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe mga kapatid at paki-like po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.